gabi sa ating lahat, ano? Kaming dito ay pinubuo ng United People's Initiative. Itong organisasyon na ito ay nabuo na yung mga miyembro nito ay walang political parties, walang mga religion, walang kinikilalang kultura o mga tribo. Sama-sama, regardless kung ano yung affiliation ninyo, ay welcome sa amin. So may mga kabataan, may mga matatanda, gano'n. Okay. Itong organisasyon na ito ay nagkandak ng isang political rally doon, protest rally doon sa Pilipinas. Ang araw, mahal po kami na ngayon dahil tayo ay nakikisa sa mga damdamin, hindi lamang yung pagkadismaya, kundi yung matinding galit at buot ng ating mamamayan sa Kongreso, sa Katipan Valpuet, sa mga DPM, mga COA, kung ano-ano pa dyan. So tayo nakikisa, marami rin tayong kasama dito, hindi lamang yung mga kabataan, kundi yung mga military and other uniform personnel, mga retired personnel, kasi hindi pwede yung mga active service dito. So ito ngayon, nandito tayo dahil bukas magkaroon kami ng activity dito. Okay? Bakit Camp-Aguinaldo mula doon sa Batasan? Dahil dito, bukas, magbibigay kami ng sulat kay General Bronner. Yung mga taong bayan, ito yung gusto kay General Bronner. Makikiusapan namin siya, you will urge him to support us, mga people, mga taong bayan. Dapat makisa sa amin, sa mga damdamin. Alam naman natin na hindi lamang tayo ang mga apektado dito sa corruption, ito pati corruption, pati mga resultado, pati Pilipinas, Pilipino ay ito dito. So bukas, bibigyan kami ng sulat sa kanya para hikayatin namin siyang sumama sa atin. Hikayatin namin siya na tampanan ang kanyang tungkulin bilang Chief of Staff. Ang Armed Forces of the Philippines ay ang protector of the people. So idiniman namin sa kanya na protektahan niya yung mga mamamayan dito sa ginagawang protesta ngayon. Dapat matultukan na itong kawalangyaan ng ating mga congressman, mga tao sa gobyerno. Yung mga pagwawalangya, hindi lang pagwawalangya, paglapastangan, kundi magtataksil sa mga taong bayan. Habang yung mga kamamasada dyan nagtsatsaga sa pabarya-barya para yung pangkain pang araw-araw sa pamilya. Ito yung mga congressman, mga anak nila, pang pamilya, kita nyo naman, no? Nagtatampisaw sa karangyaan. Saan galing yung pera niyon? Galing din sa taong bayan. Saan galing yung pera niyon? Galing sa pera na inutang ng gobyerno. Sino magbabayad ng mga utang na yun? Tayo rin, mga mamayan. Ito yung ginagamit sa sarili na kapakanan. Hindi nila ginampanan yung kanilang tungkulin bilang mga manunungkulan sa atin. Kundi tayo ay, hindi lamang tayo nilapastangan, tayo ay pinagtaksilan ng mga yan. Kaya ito ngayon, ito yung pinapahayag namin, hindi lamang yung pagkatismaya, kundi yung buo talaga ng mamamayan. Sir, ilang araw pa kayo mag-i-stay? Ito, hindi pa kami ang plano lang talaga namin 3 araw doon sa Batasan. So naging successful tayo doon sa Batasan. Ba? Dahil yung pressure natin doon araw-araw, kinakalampag natin sila doon. Nagkaroon ng palitan bigla ng speaker doon. Dahil nakita nila na seryoso ang mamamayan, seryoso ang panagutin sila. Kaya nagkaroon ng palitan doon sa Kongreso, sa Kamara. Okay, dito tayo ngayon, dito tayo, dilipat natin laban para kuminsin na si General Bronner. Gawalan ng kanya. Halimbawa ba sir, anong magiging reaction ni General Bronner sir? Ano susunod yung plano? Hindi pa natin masasabi ko ngayon kasi nga i-analyze natin, i-evaluate natin na yan. Pero yun na ang tema ng usapan bukas. Sana haharapin nyo kami, mga retired generals din, mga representative ng mga iba't ibang grupo. Walang politika dito, walang usapang politika dito. Sir, hindi ang kapakanan ng taong bayan. Okay. Sir, on your own opinion po, any comments lang po kung ano masasabi niyo ron sa pag-alis ni Romualdez at napalit na nga po siya. At meron din nagsasabing kongresista na dapat magpatupad ng all departure order. Any comments po? Totoo yan, ano? Yung pagtanggal sa kanya, yung pagbalik sa kanya ng kung sino man yun, makabi man nila o hindi nangangahulugan nun na absuelto na siya. Meron pa rin siyang pananagutan. Hindi lamang bilang pinuno ng Kamara, kundi personally na nakinabang siya sa kalukuhan ng kawalang yan. Kaya dapat panagutan niya yun. Sa September 21, sasama ba kayo sir? Rally. Okay, sa 21 kasi, ipa-finalize namin, ano? Hindi pa namin pina-finalize, pero
ang nakikita naming sentimiento ng grupo namin ay maaaring hindi kami sasama doon. Bakit? Ayun ay andun yung mga bayan black, mga komunista yun eh. Meron silang grupo doon sa EDSA, sa dito, sa Doneta. Ang mga bata tuturuan na magsamadala ng mask, magdala ng bato sa bag. Sabihin, handa silang magkaroon ng sakitan, ng violence. Ayaw namin yun. Kaya kanina, nung araw, yung aming protesta doon sa batasan, wala kaming permit. Pero binayagan kami 3 araw ng kami doon dahil kami ay people citizen, mapayapa. Kinakausap namin, nagpapaalam kami sa pulis kung pwede yung gawin ganito. Kanina nung umalis kami doon, pinagkakamayan namin sila. Pinagpasalamat kami sa kanila. Walang gumagawa ng gano'n, mga nagpunali. Sabi lang namin sir, hanggang kailan tayo mag-stay? Dito kayo Tatapusin namin to. Hindi namin masasabi ngayon kung bukas o kailan. Basta tatapusin namin to. Okay? Basta lang. Okay, ano? Chairman Drey. Ako po ay sumasama dito at yung pinapahagi o dinadagdag ang ating boses. Dahil ito na lang po nakikita ko ng ating bansa. Ang ating po mga politiko, kalos na. Araw-araw kong iniya sa media, social media, alam-alam ng tao ang ginagawa pero hindi sa kanilang pagnanakaw. We heard it sa Senate Hearing Committee, tinuro na silang lahat. Pero wala tayong makita tubag. So we're here for change. Ang sinabi ng salig yung batas na kapangyarihan ay nasa tao. Kaya iniimbitahan namin ang lahat ng Pilipino nagmamahal sa bayan. Wala nang political color, di ba? Na itong partido mo, basta ayaw mo ng korupsyon, gusto mo na ayusan ng tubag, magsama-sama tayo ng manalangin. Sa Facebook, sa social media, ng tao, pero until government sees here, hindi mo makikinig. Aalihin pa ng ating mga anak ang ganitong klaseng sistema ng kahirapan. So, gawin na po natin ngayon. Already won is batasan. Hindi kami ang nanalo sa batasan. Pilipino ang nanalo sa batasan. Ngayon po, naririto kami, tayo, nag-aakita ng mga Pilipino sa Camp Aguinaldo dahil sa ating batas, nagbigay ng mandato sa kapulisan ng sundalo na maging protektor ng Pilipino at Estado. Sa ganitong paraan, o sa ganitong kalakaran na gobyerno na ang umaapi sa tao, nagnanakaw, nagpapahirap, dami pa ng pera ng Pilipinas. Ang pupunta lamang sa korupsyon, protektahan niyo po ang ating bansa laban sa mga abusado, namumulot. Baguhin talaga natin. Baguhin natin. Gusto nyo ba mapalitan ng gobyerno sir? Gusto namin mapalitan ng sistema. Gusto namin malaman kung anong gusto ng tao. At this point, we know na ayaw namin to, na ayaw namin na walang accountability, abuso, na korupsyon. Gusto namin kaayusan, gusto namin kapangyarihan sa tao, trabaho. Ayaw na namin ng malakas na national government. Gusto natin mas malayang local government at mas malayang ekonomiya. Paano natin gagawin yun? Yun po ang pag-usap-usapan natin dito. Kaya po tayo narito. But then, you know, we have to do this peacefully and walang rebellion, walang violence. Kaya kami pupunta rito at naririto para manalangin sa Diyos. Dahil sa ginawa po nila, Diyos na po ang kanilang kalaban. Sila ang makapangyarihan, sila ang nasa pwesto. Pero kami ay tayo ang mga Pilipino. Hindi na po sa Diyos, sa Pilipino na magsama-sama tayo, kasama tayo. Manalangin. Sir, General Carlos Kita ito, Army General. Maaaring ang tanong nyo, bakit retired na kami, nandito pa? Alam namin na ilang taon na lang ang itatagal namin sa mundo. Pero hindi namin matiis na yung iiwanan namin dito, yung aming mga anak,
apo, although wala pa akong apo, no? Ay puro baon sa utang, no? At saka talamak ang korupsyon na hindi natin pwedeng ipamana sa ating mga anak at ako. Kaya kami nandito nila General Cookies, nila Colonel Mitran at iba pang mga retiradong officers at sundalo. Yun ang unang-una. Pangalawa, sobra-sobra na ang korupsyon at pagnanakaw ng ating mga politiko. Sila pa mismo ang nangunguna. Pero mo kongreso na dapat nagagawa lang ng batas. Eh pati yung paggastos, waldas. Alam nyo ba na yung kanilang annual bill sa tubig, no? Eh 1 bilyon kada taon na higit. Tapos yung utang natin sa ngayon as of now sa buong Pilipinas is 17 trillion. And projected ito na maging 19 to 20 trillion by 2028. Ngayon, ang utang ng mga anak ninyo, nating lahat, pati yung ipapanganak pa lang is 150,000 pesos kada isang tao. So dapat ito, imbis na magwaldas sila, dapat magtipid at tulungan ang ating mabayaran. Marami akong gusto sabihin, kaya lang maraming gustong magsalita pa dito. Meron lang akong ginawang tula, dalawa. First day and second day. Yung isa may pagka-Ilocano yung dulo. Kaasyan na kami. Apo, maawa ka naman. Apo, parang ganun. Yung isa naman, kilos kabataan, kilos Pilipino. So, ini-encourage ko yung mga makabayan dito, yung minamahal natin, yung nagmamahal pa rin sa ating Pilipinas. Na sumali kayo, peaceful po ito. Hindi po kami yung magulo. Dahil galing po kami sa militar. Ayaw po namin ng gulo. Yun ang unang-unang ayaw namin dahil alam namin pag magulo may mga namamatay, may nagsusugatan, and ayaw namin yon. Kaya gaya ng sinabi ni Chairman Greco, importante ang pananampalataya sa Panginoon. Kaya tayo magdadasal sa bawat activity natin at magdadasal din tayo sa pagtatapos ng ating. Maraming salamat.